Hello, Armies. This is 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every BTS song through our own life experiences. Annyeong Army! We're back with 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast! At nagbabalik! Yay! Back for season 2. Back for season 2, and yes, nasa season 2 na kami! Again, thank you so much sa lahat ng nanood, nakinig ng mga episodes namin noong season 1, and we're promising na mas masaya. Mas masaya! Hindi na mapigilan ang kadaldalan. Sa season 2! Yes! Walang tigil to hanggang may BTS. Hanggang may bago yun, tsaka yung makanta yung BTS. Yes, and as always, this is Diane, August D, Mrs. Jen. AC. Kailan ko na bang gumawa ng pangalan? Yes. Kasi parang Mag-iisip ako. AC AC muna, oo. For now. Kim Sok Jen, namin yun Jen. Kailangan mo na. Dalawa na yung name. Ako wala pa. Sige, mag-iisip muna ako, ha? Ang daming, tawag dito, account. Yeah. Actually, masingit ko lang po. Kasi may one time na nag-dinner kami ni Lizelle. So, from cafe, nag-dinner kami dun sa may Big Ben. Tawan-tawa kami kasi parang dalawang army friend yung nakasalubong namin. Tapos, ang isinisigaw namin, Sepdi! Yung ano nila? IG username. So, si Sepdi yun. Si Kat. Si Luis. Oo, hindi si Kat, si Sepdi lang. Hi, Sepdi. So, shout out sa inyo. Tonto na lang kami kasi malayo pala siya. Tapos nakakotse kami and nakababa yung bintana. Tapos sinisigaw na namin, Sepdi! Tapos yung isa naman, parang, hindi pa na namin siya nakasalubong. Pero parang pinag-uusapan namin siya. Eh di ba namin nating Nicole dito sa Army Friend. So, nag-ano kami, sabi, sino Nicole? Ang identification is yung account. IG account. Si Nicolasa, Nicole CJ. Di ba yun yung sino yun? Nicolasa? Si Nicolasa. Ikas dalawa. Kayo din kay Nicole. Nasaan naging guest natin, di ba? Yes. Malapit na. Nakakatawa talaga ako. Ano ba? Nagiging... Kailangan talaga by username. Doon mo natatandaan. Oo. Hanapin niyo na kami. Hanapin niyo na lang kung ano username namin. AC na madaming E. Oo. And si Kim Sok Jen. Kim Sok Jen. Yes. Pero iba yung IG handle. Oo, iba. Anyways, so this is season 2 of 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. And for second season, magpo-focus kami sa mga solo songs ng ating OT7, but not necessarily. I think yung mga older songs, right? Yung mga older songs. But maybe merong exception. Para sa batang ito. Titingnan natin para sa batang ito. Para sa ating bunso. And, ayan, ang song natin for our first episode for season 2 ay Yet to Come. Bakit nga ba Yet to Come ang ating napili, Jem? Yeah, so, babasahin ko muna. Ikaw, Bakit ito yung pinili namin? So, in this new chapter with BTS, YTC or Yet to Come is a song of hope and assurance that Bangtan is coming back to make greater moments and memories together with us armies. So, isa din, another thing. Siguro, ito kasi yung nag-open din ng chapter 2 Yes. para sa atin. So, parang since bago nga yung ating, or nag-open tayo ng chapter 2 for our podcast, it's better na ito yung I-highlight i-feature. first. Yes, as our Ganun. first Before song. natin ibigay ang spotlight sa mga solos nila. Correct. So, yun. Yes. Correct. Minsan, nakalimutan ko yung sabihin ko. Ayun, a song of promise. Ayun. So, live na. Sorry na. Pinag-uusapan kasi namin, ano nga bang, ba't nga ba Kasi ito? ako din sabi ko, maalala kaya ni Jen kasi nakalimutan ko. Sorry,
medyo sabaw pa kami. Sorry, mga short-term memory namin. A song of promise. Yun. Yes. Pinag-usapan namin. Meron tayong parang may pinanghahawakan tayo na the best is really yet to come. Yes. So, yon. And about the song, Okay. Yet to Come is a song that speaks of the moments in BTS's life or youth and how BTS is looking forward to greater moments moving forward. It is released through Bangtan's anthology album Proof, which also marked their 10th year since debut. The song's second title, which is The Most Beautiful Moment, or Wayang Yongwa, The Most Beautiful Moment in Life, resonates their previous album concept and storyline, highlighting the struggles that T7 Men has gone through during their early days as artists. yes. And di ba, 2025 is yung 10th anniversary naman ng HYYH na era. And ano nga yun, the second most beautiful moment. Parang yun yun yung tagline for 2025's comeback, and we're so excited for that. But now, yes, let's play Yet to Come. Okay, na hindi namin alam kung alin yung chorus kanina. At nakalimutan ko yung sasabihin ko bago kami nag-start. Oo nga, sabi mo dito mo na sasabihin. Oo. Sige, play muna natin siya habang iniisip mo. Okay. Yes, Naalala ko na rin. Naalala mo na? Kailangan i-play. Yung sabi ko, ang weird. Parang ang weird din minsan na kada may bagong song. Parang iisipin mo, bago mo siya maalala or ma-memorize yung lalo na Korean siya. Pero after ilang pakinig, parang mamaya, nasasabayan mo na lahat ng songs na lumalabas, no? Lalo na yung, lalo na yan, tsaka yung Youth. Parang isipin mo, ang daming songs na lumabas kasi sabay lumabas yung dalawa. For you. Yeah. Pero ma-memorize mo rin pala talaga. Yes. Hindi pa pala natin na-highlight yung For Youth, no? Wala, personal sharing dahil favorite ko yun. Yeah, parang alam mo yung nung lumabas yun, kasi di ba meron ako mga ultimate of all BTS songs. Umakit agad siya sa number 3. Top So three parang agad. on kasi yung ultimate ko, di ba? Tsaka mic drop, nagpapalitan siya sa number 1. Tapos parang sabi ko, oo nga, kahilera na ng Magic Shop itong yung For Youth. So for me, super special niya. Anyways, first question, but before that, basahin ko na lang dahil syempre hindi ko matandaan. Dahil English na yung lyrics, so hindi ko magagaya si Jen last week na kinanta niya. Kinanta niya yung verse. Wow, no, as As a songwriter. a songwriter. Okay, so this is JK and Taeyong's verse. Not sure since when, but they say we're the best. Full of these unfamiliar names. Now they just feel heavy. We just loved music. We're just running forward. So the question is, what was your first impression of BTS and their music? Mauna ba natin si AC? Pili ko ako muna kasi medyo yung first impression ko sa kanila dahil Bilang older army sa atin. 2014 ko kasi sila nakita, tapos napanood ko yung Dope music video. Though nakikita ko na sila before, pero as in yung napansin or na-caught nila yung attention ko, hindi talaga. Parang yung first impression ko was, ang gwapo naman ni JK. Yun talaga yung una. Tapos parang sabi ko, ang cute naman nila. Parang ang cute lang ng concept. Pero hindi ko as in super na-appreciate yung music nila nun. Kasi parang, syempre, no high school, yung mga sikat naman, parang western music. So Yeah. sabi ko, parang okay naman siya. Siguro pang sayaw, mga ganon. Christmas party. Oo, pang Christmas party. Pwede mo sayawin, dance contest, mga ganon. Kasi di ba, uso yung mga ganon ng high school. Parang buong klase yung lumalaban. Sabi ko, okay din naman. Pero hindi ko pa siya super na-appreciate. Yun yung first impression ko sa kanila. Ang gwapo naman ni si JK kasi yung una ko napansin. Ang gwapo naman ni JK. So, parang ang galing din nung parang
vocals nila. Kasi hindi mo i-expect na yung mga ganong kababata na talents or galing Korea, kaya din nilang sumabay dun sa musicality ng ibang bansa. Pero ayun, maganda naman yung song, yung Do. Ayun, yun yung una kong impression. Oo. Sa akin naman, ano ba? Parang nabanggit ko rin to from the previous episode. Sa WAP yata, or sa Army. Or kaya dun sa, anong tawag mo dun? Sa Army Story. Yun. Na parang sabi ko nga, inis na inis ako sa BTS nun. Kasi nga, narinig din ako sa Dynamite. So, technically, ang una ko sigurong napakinggan na as a group na song nila is yung Dynamite. Oo. So, ganun. Pero, tapos nakilala ko na nga sila ng anong tawag doon, ng personality muna bago music. So mas na-appreciate ko sila. And then mas na-appreciate ko sila yung music nila nung napakinggan ko na yung older songs from Rhythm Hive. Oo. Yung So parang sabi ko nga, in fairness din naman sa Rhythm Hive, parang dun ako mas namulat sa discography nila compared dun sa yung sariling sikap na i-search ko ano ang kanta nito or whatever. Kasi nga, mas na-in love ako sa kanila or mas natuwa ako sa kanila in terms of rather than the songs. Tapos, yun yan, nung pinapakinggan ko na yung mga music, yung mga kanta nilang luma, dun ko na syempre search mo yung meaning and doon. Parang dun ko na-appreciate na parang, ang sinusulat nila is something relatable sa'yo. Yung nakaka-relate ka. Hindi yung basta lang na naisulat na, okay, pang broken, di ba usually, sa atin, lalo na dito sa Philippines, mostly, love yung pinag-uusapan, either broken-hearted ka or whatever, ganyan. Pero sa kanila, parang yung kwento ng pagkabata nila, may it be the struggle of life or whatever, pero alam mo yun, ibang, parang personal yung story na converted into song. Ganun siya. Yun. Tapos parang makikita mo, tapos nung pinakinggan ko lahat ng albums nila. Kasi syempre, na-appreciate mo na yung mga lumang kanta. Sabi ko, ay wow, para pala tong ano mo yun, nagsimula sila ng teenager, paano sila nagka-crash lang muna, hanggang sa na-in love, hanggang na-break, or kaya ganyan. Tapos, even the story of yung fame and yung successes nila. Doon mo na-anuhan na, okay, kaya pala sila naging ganito kasikat. Kasi sabi ko nga, pandemic army na ako. So, na-meet ko sila, sikat na talaga sila. Malaki na talaga sila. Pero, to the point na nakilala mo pa rin sila na in a personal level. Iba pa rin yung tama. Totoo. Maganda rin yung way mo nung pagkakakilala sa kanila. Kasi personality muna nila yung nakita mo. Hindi yung as in music kaagad. Kasi parang, yun din, for the record, hindi naman lahat ma-appreciate yung music na gusto ng iba. Parang meron naman tayong different taste. At saka, to think na, ako kasi, sabi ko nga, hindi ko alam kung nabanggit ko na to before or offline ko siya nasabi. Hindi talaga ako ma-music na person. So, parang, ma-incline lang ako sa music kung halimbawa, broken-hearted ako or kaya yun. Pero, to think na makikinig ka on a daily basis, hindi talaga. Parang hindi siya kasali sa ingredients ko for the day, gano'n. Pero, nitong, siguro, simula na nag-fangirl din ako, doon ko mas appreciate yung music na minsan, parang gusto ko mag-ukulele, gusto ko matuto mag-piano, gusto ko matuto mag-ganyan-ganyan. So, parang, alam mo yun, nade-develop ka rin because of them. Yung influence nila. True naman din. Ang galing ng sharing ko siya kasi connected lahat sa sabihin ko. Kasi, just like her, nakwento ko na rin to nung WAB Eternal na nag-start ako. Na sinabi ko rin na hindi naman talaga ako K-pop fan noon. Tapos parang, ko pa nga, sabi ko, hindi ako K-pop fan. Parang may ginanon ako na ka-work ko. Sabi niya, uy, K-pop fan ka pala. Ay, ma-K-pop ka pala. Sabi ko, hindi maki-drama ako. Sabi ko gano'n. Tapos hanggang sabi siya, naging army ako. Tapos yun, not really a K-pop fan noon. Kasi nga, more on Western influences. Mas, talaga ako, mas mahilig ako dun sa mga US, sa mga American songs, ganyan. Sa mga British artists. Yeah, tapos,
Oo, hanggang sa 1D. na-realize ko, oo nga no, bakit tayo ganun? Mm-hmm. bakit Oo. parang, bakit parang may judgment nga talaga. Pero mag-delve tayo dun sa topic na yun sa sunod na question. But, for me, yung first impression ko, kasi nga ang una ko nga rin napanood na, although, dahil nga matagal ko na rin nga silang naririnig bilang nakapunta na sila sa Pilipinas, tapos nakikita ko sila sa news. Pero, yung parang first video na parang, alam mo yung dati kasi parang nilalampasan ko lang, parang okay kung nag-play, ganyan, na parang okay, skip or konting nood, ganun. Pero yung talagang yung tinapos ko talaga yung video, yung Carpool Karaoke with James Corden. So sabi ko, ang fun ng group. Tapos ganyan. Parang, cute dito. Alam niyo na kung sino. Tapos yun, may mga ganun. Similar pa lang yung kwento, Miss Derek. Oo, di ba? Tapos, ayun na. Hanggang sa music naman, ako naman yung type ng, kasi music runs in the family talaga. Tapos, kaya super music lover ako. Lumaki talaga ako na kapag merong ginagawa sa bahay or nag-aaral or whatever, laging may music. Oo, lahat talaga as in grandparents ko, ganyan. Actually, lola ko na lang kasi maagang nawala yung lola ko. Pero lola ko talaga parang every morning yun, meron yung mga piniplay na CDs before, ganyan. Tapos, syempre, mahilig kami mag-video, okay? Mga, basta, mapapagkamalan mo talaga kami mga songeries of family, ganyan. Tapos, sa music, ayun na, sa Mott's Persona, yung album, na-share ko din to noon na yun talaga yung pinakinggan ko ng pinakinggan. Hindi pa ako ARMY, pero favorite ko yung favorite ko na siya. Tapos, di ba medyo may variety na rin. Diverse na rin kasi yung songs dun sa Persona album. So, yun nga, parang sabi nga ni Jen, kung madalas parang about love, ganyan. Pero yung Mott's Persona talaga, iba talagang topic nga. Which is what I liked best sa music ng BTS. So, dahil parang sabi ko, wait lang, pag K-pop kasi akala ko dance songs lang, ganyan. Ganun lang before. Tapos parang sabi ko, sino ba kilala? Kasi sila lang talaga as in yung super big na mga names dito sa Philippines, di ba? So, alam mo, yung mga naririnig mo sa Christmas party. Oo. mga second gen of K-pop. Oo, ganun, second diba? gen. Sila yung mga ganyan. Alam niyo na kung ano yun. Oo, sinayaw niyo dito. Tapos, ayun na. Kaya parang sabi ko dati medyo may judgment ako aminado sa K-pop. Kasi parang napaka-limited kasi ng view ko. No Or understand. siguro din because sanay tayo sa K-drama. So, yung view natin sa kanila ay good actor sila. Pero as artists, di natin alam na, madami pala din talagang good artists. Tsaka, usually kasi yung sumikat nung second gen, ang mga kanta kasi nila, puro novelty. So, parang talagang pang Christmas party lang. Yan nga din. Tapos, syempre, yung, ang SNS, di ba, na sila? Girls' generation. Second gen. So, parang, mo lang, or siguro, bata pa kami, mga teenager nung na yun. Mapipili mo kung alin yung okay lang na pakinggan, like SNSD, ganyan. Kasi, even with to anyone, iba rin yung package nila, more on talaga. Ganon. So, ang in fairness din, siguro, ang isa ko pa rin na, ko dito sa impression sa kanila, basta pahang ako nung nalaman ko na sila ang sumusulat at nagpo-produce nung nila. Nung songs. Kasi parang, di ba, gaya, comparison, but without hate. Yes. Naman, parang, super seldom ng mga artist na sila talaga yung sumusulat ng sarili nilang Ang pagkakaiba kasi for me as a fan, na kaya ako gusto nga yung ganun. Kasi may story, alam mo yung story talaga kanila. So kapag yun nga, isa pa rin kasi yun, yung music kasi nila is more than just a form of art. It's a journey. Na parang they're taking you with them sa journey nila. So, yung struggles and success, ganyan. Tapos, dahil napakadaming topics na na-open dun sa nadidiscuss sa mga songs na hindi nga lang super generic na love, about love, ganyan. Tapos yun, kaya parang yung
ang tawag doon, the fact na sila yung sumusulat nga. Mm-mm. Ibang genius level na yung Or yung connection din. And Kasi the connection. super relatable din. Oo. Yung sinusulat nila. Parang, Totoo. siguro dahil medyo Mas same na-express age kasi bracket. nila. Kaya yung parang pinagdadaanan nila, Napagdadaan. almost same dun sa oo. pinagdadaanan mo. Totoo. So parang, Correct. medyo yung connection nandun talaga. Yes. Ayun. Compared kasi sa ibang songs na iba ang sumulat, medyo ang hirap mo pang ramdamin eh. Oo. Na, True. ito ba talaga yung nararamdaman Oo. niya during this period Oo. or whatever. Or, mafe-feel mo lang yon at a certain moment. Yung kanta na... Tsaka kung Kanta na paano yun. siya kinanta nung artist. Nung artist. If yung emotion nung artist ay kayang mag-transcend sa'yo, doon mo lang siya ma-appreciate. Pero if yung emotions nung artists ay very raw, kasi sa kanya galing yung words, kaya alam niya kung ano yung feeling. Kayo Mas ba yung- madali siyang ibigay, Totoo. ilabas. Kayo ba yung mas ma-lyrics or mas ma-melody? Ako, mas ma-lyrics talaga ako. Ako una, melody, saka lyrics. Saka pa yung lyrics. Oo. Ako, pag nakatch ako ng melody, check ang lyrics. Tapos mas ma-lyrics ako. Yan. Ganun ako, parang- Ma-lyrics ako. Basta iba yung tama ng words kasi sa akin. Siguro, I Or don't siguro know. kasi po, ang first impression, syempre, Korean yung so hindi naman talaga natin Oo, pero yun nga Pero, yung amazing with, Oo, diba? With with- Korean, Oo, with music. K-pop. Oo, Music sa K-pop, promise. Sa Melody-wise, sabi ko, Melody oh my talaga God, muna. melody-wise, True. of all group, kahit na Oo. anong group, talagang iba. Mm. Okay talaga siya. May it be dance, may it be na ballad or whatever. Iba talaga. Pero, yun nga, pag lyrics na, ang yun doon na nagkakatalo-talo. Minsan. True. Yun. True. Kaya ang tawag doon, yung hindi mo talaga, actually nawala ako sa train of thought ko. Pero hindi ayun pala, babalik na. Sa BTS lang talaga ako yung parang, sobrang, kahit super dance song, dati talaga hindi ako mahilig sa dance songs. Pero mahilig ako sa mga pero mahilig ako sa mga boy band songs, ganyan. Siguro nung mga 90s, ganyan, 2000s, ganon. Tapos yun, pero dito lang talaga sa BTS, sa parang, tapos kapag kino-compare ko siya, kunwari, sorry na, may local artist na nag-release ng song na parang nasa same tempo lang din naman, ganyan. Like, bakit hindi ko magustuhan? Or yung mga rap, or sorry na, or Kung may yung mga bias rap, talaga. ganyan. So, sabi ko, kasi pag-isa naririnig ko sa kapitbahay, ganyan, parang sabi ko, ay, Tagalog. Parang, may katunog naman to sa BTS na rap or ganyan. Pero sabi ko, iba pa rin ang tama. Anyways, No hate! no hate! Just no our hate opinion. again. Yes, and because, aminado naman kami na may bias. Siyempre, BTS. Tsaka sorry na, hindi siya kainin ng sistema ko. Hindi ko alam kung bakit. Or, ewan ko, Or hindi, siguro Oh, kasi, I mean, alam natin super kung talented saan. sila. Wala namang question doon. Kaso kasi parang kahit anong gawin ko, hindi dahil sa hindi ko siya gustong i-appreciate, hindi siya mag-sink in sa akin. Totoo. Parang hindi siya mag-transcend sa akin talaga. Hate. Kaya nga lagi sabi niya siya, no hate. We don't hate talaga. Kasi kami yung tipo ng mga fangirls na super solid kami sa, as an army, ganyan. Pero hindi kami nag-hate or hindi kami nagdidas ng ibang groups or ng ibang artists. We just love BTS more. Tapos mas lang namin, mas ina-amplify lang, ina-emphasize lang namin yung love namin for BTS. But whenever we compare or whenever we say our opinion, it doesn't mean we hate other groups. Yes. Especially No, we siguro don't. kasi We appreciate actually. sa group natin. Like ako, multi-stan ako. Kasi mga- Ang daming groups na, ayun nga, na-accept siya ng sistema ko. Or parang meron silang something na nakakatch ako. Pero hindi ko alam talaga kung ang To dami, each his own. We ang dami respect din na, talagang we group respect. na kahit alam kong super talented, hindi ko talaga alam kung ba't hindi kami magkaroon ng connection. May connection. Yun na lang Yun. siguro. Hindi kami magkaroon ng Totoo. connection. Oo, Kanya-kanyang connection. connection siguro. That's Correct, true. correct. And we respect. Hindi lang appreciate siguro yung tamang term. I think respect. Yes. So we respect other fandoms, we respect other groups. super. Ganyan. Being a part of many fandoms. Yes. Correct. Pero ako meron din naman ako. Hindi ko rin mag-gets yung parang nagkakaroon ng
away or parang nagko-compare na sino fandom yung mas ganito. Alam, bumoto na lang tayo lahat. Kung hindi nyo iboboto yung isa, hindi wag nyo na lang Skip. Skip. Stop. Okay, okay. Next. Vote na lang din. Vote na lang yung gusto nyo. Yung second question. Ayan, tama yung second So, question. ito na nga. On Hobie's verse, ano nga bang, hindi ko gusto ko kantahin, pero hindi ko kaya. Korean talaga yan. Korean talaga. Yun ni Hobie. So, my heart's telling you, may ano about it. At least na-push mo yun, girl. The world's expectations. Okay, so yung bibilis ako. The step of being the best, we ain't about it. Crowns and flowers, countless trophies, we ain't about it. Dream and hope in going forward, we so about it. So the question is, how do you feel about non-fans discrediting BTS successes and achievements? Na nga, yun ang sinabi ko kanina. vote for your own favorite group, please lang. Yun na lang yun. Kasi parang, hindi ko rin kasi, kasi parang tayo as armies, aminado naman ako, competitive talaga tayo. Kasi competitive tayo, hindi dahil ayaw natin sa ibang group. We just wanted to give BTS the best that they could have. Kasi, yun yung binibigay nila sa atin. So, parang gusto natin siyang suklian. Yung parang, correct. Ano best way na kaya din natin. Kasi parang yung pag-vote, wala naman siyang bayad, guys. Kaya kung talagang may gusto kayong group, vote nyo na lang din talaga. Parang hindi naman din namin kasalanan kung kami pasensya na. At saka, napansin ko din kasi, with BTS talaga, or sa armies pala, lalo na sa voting, ano talaga ang sipag lang din talaga ng bawat army na bumoto. Kung hindi man, medyo may period yun lalaylo yan sa gitna. Yeah. Pero kapag malapit na ulit at nakita nila na nasa voting season na ulit kasi gap, yung gap ng kalaban, talagang push nagpo-full force na ulit. So, ako na-try ko rin naman bumoto, pero hindi yung as in level ng, yung kagaya nung iba, na talagang, na lahat ng email address. Ako ganun kasi ako. So, sorry, ako ganun ako. I mean, madami akong fandom na kabilang ako, pero ang dami kong ginagamit for BTS. Hindi kasi parang sa akin, hindi kasi siya way of parang competing against other artists or against other fandom. We can't speak for every army, pero siguro for AC and like, ako kapag bumoboto ko, gusto ko lang kasi i-support ang BTS. Correct. Tsaka never naman kasi silang naging disappointed. Other fandoms. Kasi parang sinabi na rin to ni RM, never silang disappointed for votings na hindi sila nanalo. Kasi parang yon ay gusto ng fans. So parang kami as fans, dahil gusto naman natin ibigay sa kanila, the least that we could do is vote. Kaya maybe, sinabi rin dito sa lyrics, ang kanya sinabi mo, AC? Sinabi nila dito na parang most of the things are not something na gusto nila technically. Yeah. Yes. But more of sharing their dreams and their hope and moving forward. Yun yung mas pinaka-inaano nila. Pero, hindi naman to the point na, syempre, yun nga, na binabaliwala nila or whatever. I think BTS is still grateful to whatever armies give. Kaya, parang ano yung relationship na literal na give and take. Yes. Kasi kung ano yung ibinibigay natin sa kanila, like the awards, the desangs and everything, ganun din naman yung ibinibigay nilang performance sa atin. Totoo. Diba? True. Even to the point na nagkakasakit na sila or whatever, pero go pa rin. So parang nakikita kasi natin pareho, ano ba yung efforts na ibinibigay ng isa't isa. Kaya parang ang hirap din kasi ako nga, kahit ako, solo stan pa ako. So wala pa naman akong ibang other group na Pero kung titingnan, hindi ko naman para silipin pa yung ibang group na ano ba yung effort na ibinigay nila? Ano ba yung hindi naman nila? ganon. Parang, So parang may kanya-kanya tayong Kaya minsan, hindi ko rin maano na minsan pa. Yun yung parang kunwari. Like, ito, lumabas diba na issue.
yung other girl group because of the effort during their concert. Yeah. Oh, to think na yung sister ko naman, siya yung fan nun. So parang hindi ko naman para anuhin yung kapatid ko na, uy, ganito naman ganyan, di ba? So parang, ano ba, sa kanya kasi, or kahit sa iba kong friends na parang iba yung tingin nila with the performance kasi they know the artist na ganun sila. Okay. So parang sa And they're atin happy naman. na ganun. So kung happy sila, ba't naman natin sila papakialam? Oo. Diba? Happy naman din tayo. Sabi ko, hindi ko na naman pera yun. Pero yun. Oo, di ba? So parang hindi mo na parang ibig. Kasi nga, sabi ko, hindi naman natin kilala yung, or hindi mo naman sinusubaybayan yung artist na yun. Kaya hindi mo rin para masabi na, ay, kasi ganyan, or ito lang siya. Compared, syempre, in terms of performance, magiging magkaiba. Kasi, iba yung effort. Sobrang lala. Sobrang lala ng BTS mag-effort. Sobrang obsession na. Hindi, ito, gusto ko lang din talaga i-clarify. Ang dami kong, ako multi-stand talaga ako. Hindi ko dinidiscredit naman din yung other groups. Pero ngayon talaga, hindi ko siya mapigilan. Yung standard ko ng concert talaga ay BTS concert. Hindi ko alam kung anong meron sa production ng BTS concerts na from start to finish, kita mo yung effort for production. Actually, merong For may prod pa lang, parang lugi na sila sa concert. may content creator na ganun. Yung, kita niyo yung parang headline ng reel. Yung pinaka-clickbait yan na parang something like, how BTS ruined my concert experience. So, yun yung title. And then, sinabi niya ganyan. Na parang, bago lang siyang ARMY, tapos parang PTD yata, so nanood siya. Na sobrang, bakit ganito ang level? Na ganyan. So, ang nangyayari, after nun, parang BTS opened the door yata for him to check out other K-pop groups. Ganyan. Tapos, sunod siya ng mga sumunod, mga ibang K-pop groups. Tapos, hindi niya alam kung bakit, hindi na niya ma-compare. Parang parang nasira, parang BTS set the standard. Yun yung ibig sabihin. Tapos, hindi niya makuha, yung same experience with other concerts. Tapos, yun nga na parang, bakit sobrang laki ng perang ginagastos? Parang he found out na ang laking pera na nilalabas ng HYBE for a big BTS hit, concert. for a BTS concert, just to give these people the experience of a lifetime. Yes. Tapos, kaya parang ang nangyari, lahat ng sumunod na pinanood yung concerts, parang feeling niya na downgrade. Na hindi na niya alam, parang sira na, parang wala na siyang mapagkitaan ng same production. Medyo, aminado naman din yung Bangtan. Medyo bida-bida sila sa part na yun. Hindi kasi parang fireworks pa lang, if you're going to compute yung fireworks, million yung nagagastos nila. Yung fireworks na yun, pang decoy lang for their exit. Kaya ang mahal talaga ng ticket. Hindi kasi nakapanood naman ako ng concert ng ibang groups dito sa Pilipinas. And super highly appreciated ko talaga yung talent and yung production din. Pero if hindi naman sa pagko-compare, siguro yung production talaga ng Bangtan, ewan ko, hindi nila tinipid talaga. Parang hindi talaga nila tinipid. Actually, sana makaisa naman tayo. Kasi even with the yung online concert, parang kung tutuusin mo, parang ang laki ng pagitan from TV ka lang nanonood to doon sa actual na place. Pero to think na yung fan service at saka yung quality din ng concert na ibibigay sa'yo, even behind the screen, is makukuha mo pa rin na parang, masala ka maano na, shit, sana nandun din ako talaga. I know. Or sana na feeling mo, pero during the moment na nasa concert ka, feeling mo rin naman, nandun ka. Oo. Lalo na kapag ka nag-multi-view ko. Kasi lagi ako nag-multi-view. Kasi nga, gusto ko ng mga, alam niyo yung mga close-up. Yes. Doon talaga tayo kilig na kilig. Parang, saan ako mag-focus nito? Actually, mas na-appreciate ko rin ang multi-view. Rather than yung... Di ba nag-multi-view tayo last time dun sa Parang, meron kaming isang PTD concert ng PTD na naka-flash din yung multi-view. Yun yung tinanggal, yung nasa mismong main view, biglang nawala si Jin, tas kita namin dun sa multi-view. Ang gwapo. Kaya parang lahat kami, bakit hindi? Ito na lang dapat. Kaya ngayon nga, medyo dun din ako na off ngayon, nung recent na concerts nila, na nawala yung multi-view na. Oo. Kaya, pero,
kasi medyo masama ako dahil ni-record ko talaga yung multi-view. Kasi once lang siya Kasi sa beses lang, mapapalabas. kaya Compared dun Yes. sa main Main screen. screen. Ngayon, maano mo pa rin na maalin na lang kung anong i-zoom mo or whatever. Yeah. Pero, kumbaga, to give you that particular parang benefit na makita mo rin yung ganun. Kasi nga, wala ka naman doon. Para makita mo yung lahat ng area, di ba? Oo. Pero yung ganung experience na, ay shit, parang nandun ka rin na iba't ibang members pa Parang yung we're makikita sold mo. na agad, Oo. ano pa lang yun na online. Yun, Yun ang siguro. mura niya ha. In fairness, ang mura nun. Oo. Nung time na yun. Oo. Ngayon, Mahal. Hello, big hit. At saka, ang ewan ko, pabida-bida talaga sila sa production. Feeling ko kaya din tumataas yung value. Oo nga. Siguro eh. kasi din, tama din sinabi ni Bang PD. Hindi kasi sila nagbebenta lang ng music. They're selling Totoo. experience and memories. Yes. in fairness. Yun Yung siguro, sinabi mismo siguro din yun yung Jing mindset last time. din kasi nila. Kaya parang, ang hirap niya tapatan. You're selling Kasi parang memories. aside from the music, they're selling memories at saka experience. experience. Tapos siguro, ayun na lang din, yung sagot ko dun sa discrediting. Feeling ko, lagi akong bumabalik dun sa sinasabi ni RM na dun sa part na yon, feeling ko, hindi naman nila diniscredit yung sarili nila. Pero binigyan nila ng more credit yung armies. Na sabi ni RM, for each and every award, 50% binibigay nila to armies. Yeah. 5% to each of them. So Sa that's kanila, 35%, 85%, and then 15% sa company. So parang sa akin, yung part na dinidiscredit ng ibang fan or yung non-BTS fans, yung Bangtan, ganon din yung Bangtan. They always, parang sobrang humble nila na pati sila dinidiscredit nila yung sarili nila. Or hindi naman din, may credits pa rin, pero sobrang baba ng credits for themselves. Kaya parang sa akin, okay lang naman na i-discredit nyo. Siguro. Kasi their achievements speak for themselves. So kung i-discredit nyo sila, go ahead. Kasi hindi naman din natin kailangan na yung negativity into the fandom. Parang ang dami na rin naman na achievements ng Bangtan na hindi na natin kailangang i-compare or i-inform pa yung ibang. Basta tayo, kaya natin silang bigyan pa ng maraming awards and achievements. Okay na yun. Jen, Ayun. nasagot mo diba yung question? Nasagot ka na. Ikaw na. Ang sa akin lang, you don't know their story. Yun yung palagi kong kasi sabi ko nga, siguro other people will say the same thing sa akin. You don't know their story kung bakit gano'n. Kasi, di ba kanina yung nasabi ko nga na parang, no K-pop, no. Parang gano'n before. So, parang siguro, ayan, tapos, because twist of my life, naging K-pop stan ako. Tapos, ayan na. Tapos, whenever other people say something about BTS, dati super affected pa ako. Alam mo yun kasi ang dami naman kasing, like kunwari, kapitbahay. Meron kasi may kapitbahay kasi akong army na teenager, ganyan. Tapos alam mo yung nakikipag-banter sa mga matatanda. Ganon ako before. Dahil yung, BTS, sabi, nagsusot ang makeup yan, mga yung mga ganyan. So, naririnig ko silang mga nagsasagutan, gano'n. Pero sabi ko, okay, ganyan. Tapos kunwari, meron akong pinsan na yung mema lang, tapos mga kung ano sinasabi. Tapos whenever they make face, kapag ang daddy ko kasi kunwari, parang nung ondas lang, parang sabi ko, pinag-uusapan kasi namin yung mga luwas, ganyan. Sabi ko, sa kanya nag-work? Sabi, work from home po since 2019, ganyan. Sabi, hindi ka na luwas. Hindi na po. Tapos ang daddy sumingit. Lumuluwas lang pag BTS. Parang alam kasi ng daddy yung mga ganap ko. Sabi ko, so parang wala yung silang masasabi. Pero, basta yung may mga ganon lang, parang sabi ko, hindi nyo naman kilala tong mga to. Tapos parang, okay lang sa akin. Parang, sige, sabihin nyo lang kung ano gusto nyo sabihin. Tapos, ang lang, for other people, kasi nga, di ba, alam nyo naman yung kay siguro na, nakalimutan ko ang pangalan niya. Kay Roseanne ba yun? Basta yung struggles na videos ng BTS, yung compilation. Yon, basta nakalimutan ko ang pangalan mo, girl, ikaw na yon. Basta yung struggles and difficulties ng Bangtan ganyan. Tapos, di ba may video na ganyan. Tapos, na nakakompile dun yung mga hate na nare-receive nila. So, parang at the end of the day, it's all about respect. To each his own. Ganun lang talaga. So, parang, okay, kung
Kaya namin sinasabi na ako hindi ko hini-hate yung yung kung paano ka mag-fangirl or mag-support ng ibang group. So parang, di mo ba rin i-hate kung paano ako mag-support sa BTS? Parang ganun lang. Correct. Oo. Yes. Tsaka yung success, alam ng ang pinaka-importante lang naman kasi for BTS is kilala sila ng ARMY. Yes. 'Di ba? Yung parang they actually don't have anything to prove anymore sa kung sino man. Siguro mga personal goals na lang nila. Alam Which niyo is to put out music lang. Oo. Totoo lang, diba? Free concert. Hello, Jane. A free concert for armies, which is yung yet to come. Ewan ko lang. Sabi ko sa inyo, tayo lang talaga yung competitive. Oo. Actually. Sa totoo lang, Oo. armies lang talaga yung competitive. Arms lang talaga. Siguro kasi we became so protective of BTS kasi alam natin Hindi kung paano hindi kasi sila yung type of artists na pumapalag. Lumalaban and all. So, Oo, di ba, correct. sabi nga ni Army, we got Antani, RM, we got Army right behind us when we say so. Oo. hindi pa nila sasabihin na doon na kami sa likod. At saka, parang kasing shield talaga yung Oo, mga army. the logo, Oo. di ba? Tapos, Shield talaga. in fairness din naman with the Bangtan, parang hindi sila totally pumapalag na ang palag nila is hate to hate. Hate. Hindi. No. Parang they No. transform those negative things into an inspiration for a Yes. song. Into So, Yes. parang in the dark. bato-bato sa langit, tawa ka na lang kung Oo. para sa'yo yun or hindi. Kung hindi ko yun, okay. Oo, ilan ka? The shoe fits, sorry. Diba? Yes. Parang ganun din kasi yung inaanan nila na parang sa bagay. Yung literal na batuhin mo ng batuhin mo ng Binabato na din tinapay. Oo, tinapay. Yun. Yun nga lang, tayo talagang army. Tayo yung Romeres. Oo. Tayo kasi yung medyo mainit yung ulo. Ang dami sa Actually, pinag- Nakaka-relate ako dun sa pinsan mo. Ganun ako dati, keyboard warrior. Talaga, before pinapatulan ko pa yung mga ganun na parang, ano ba naman yun, nakakapal nung eyeliner. Parang, yung lagi ko sagot, ikaw din mo naka-eyeliner ka na naman. Parang, as in, ganun ako before. Hindi kasi high school pa ako noon. So parang, okay, kaya ko pumalag. Pero after, siguro pagdating ko ng college, parang, ba't ko ba yung naaway itong mga to? Yung bangtan nga, tahimik lang. Parang, yung problema ko naman. Pero ganun. In fairness, kahit even with the issue with James Corden nung mga nakaraan, di ba? Parang may mga off na nasasabi, pero to think na nag-guest pa rin ang BTS with James Corden. And then parang alam niyo yun, hindi naman siguro awkward, or sa paningin ko, hindi awkward yung parang hinahayaan nila na, either si James Corden ang maging awkward sa kanila or what, pero sila, it would still be the same for them na treatment. Feeling ko kasi din, And we're sa just work kanila, then for them. Oo, parang sa kanila din kasi, hindi nila tinetake personally yung mga ganong bagay. Kasi parang, for US shows, ang dami doon na parang ang daming for clout talaga. And ang dami rin na, oo, yung parang puro sarcasm din. So parang sa kanila, hindi nila tinetake personally and seriously. Kasi parang, di kung Sabihan na rin sila. Oo, okay lang din. Kasi at least kami, nakakapag-promote pa rin kami sa show mo. So it's like a two-way, parang, either way, pareho rin silang may nabe-benefit sa isa't isa. Parang, okay, bahala kayo dyan. Kasi gano'n naman talaga ang mindset ng BTS. If you don't like us, okay. Parang kami, meron naman kaming armies na nandyan. Sabi nga ni Tami, if you don't like me, Eddie, don't. Tsaka yun nga, hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. So, it's the Yes. same with this one. So, hindi nyo feel ng BTS, okay. Hindi rin namin feel. Sabi ko sa inyo. Na-trigger. Sabi ko sa inyo, kami lang talaga. Oo. Ano na lang. Edi don't. Magawin lang. Ayan na naman tayo. Kasi yan yung dinidiscredit. Talaga. Kasi parang, hello, the charts, the awards, they speak for themselves. Yes. So kami, parang kung ano ba yun? Kailangan pa bang questionin? Bakit bang talaga naman ang nanalo? Pasensya na kayo, competitive talaga kami. Fairness, kinall out ni Jun nga yan one time na yung bumibili. Na-issue sila na bumibili, di ba? Yeah, yung sa... Kasi alam nyo naman si Jin, medyo wala din talaga siyang preno. Yun nga. Tsaka Jin Hit Entertainment. So, I know what? 2019, 2019, yung Biruin short yun, by. na as in,
sa speech. At sa mismo Sa award speech, show. Sa award show pa talaga. Mama yun, di ba? In fairness, ang Japan. pag-call out niya rin doon, hindi yun technically na... So, wala siyang binanggit na As in, group oo, or wala. station or chart. In-acknowledge niya lang yung reality na may ganong nagaganap sa Oo. industry. Parang he's speaking for all the groups Oo. na... Hindi kasi para sa kanya, nag-e-effort kasi malamang. sila, pero ang mananalo pa rin ay yung group na yung company bumibili ng votes Yeah. for the chart. So parang Exactly. ang part naman ni Jin is ang daming magagaling na artists dito. Yes. So parang yun na nga tingnan mo naman yun. Parang hindi niya sinabi na magaling din naman kami. Wala siyang sinabing ganon. hindi. So part niya is ang dami naman magaling na artists dito na sana nag-chart din. Well, Ayun. Kami lang talaga yung Sorry, kami lang guys. talaga yung mainit ang ulo. trigger. Mabilis ma-trigger yung mga pasensya. Yung sabi natin, ano lang. Okay lang. Oh, No hate, pero No hate, pero gigil. may kasamang inis. Yes, and now, our last question for Okay. this episode. Okay, ito yung line muna from the intro and outro nung Yet to Come. The past was honestly the best, but my best is what comes next. I'm not playing, no for sure, heading towards the day till I get winded. You and I, best moment is yet to come. Ayun. So yung last question natin is, what are you most looking forward to on BTS's Chapter 3? Yes, kasi currently we are on chapter 2. At nasa dulo na tayo ng chapter 2 dahil na-release na ang Golden. Congratulations, Yay! Jay! So, ayan, papunta na tayo sa chapter 3. Chapter 3. Yeah. Ako siguro, pinaka-na-excite ako. Una, yung magkasama-sama muna sila. Yes. Magkasama-sama. Kasi parang, alam mo yung parang ilang days na, and even with, dun sa IG, na nakikita ko yung mga notes ng mga armies din. Parang nung sabi na, miss na daw nila OT7, miss na nila yung Bangtan, ganyan. Tapos, the same way, I feel that way, na parang pag may nakikita ko ng videos na OT7 or kompleto sila, parang maano mo na, sana magkakasama na sila ulit or whatever. Yun. Tapos siguro, in terms of project, yun nga, yung concert nila Yes. na magkakasama. Na laging binabanggit ni Oo. Bang Pidin. Correct. At saka, siguro mature roles. Kasi nakagaling. Ginawa niya naman natin sa chapter 2. two. Ayan, tira niyo naman tumatanto. Kissing mo. Jean, kapag actor Di ba ka na- na hindi ko pa kaya. Ayun pala, hindi mo pala tayo tapos sa chapter 2 kasi wala pang album si Jin. Oo. So, pagkatapos ng album ni Extend na Jin. yung chapter 2 until next year. dahil Until ang album ni chapter 3 Jin. naman is 2025. Yes. So, waiting tayo kay Jin. Pero, ayun, parang na-excite din ako na kung tatawid ba sila with other venture, kung mag-drama ba sila or whatever, ano ba kung yun, yung mga ganong actor. Yeah. Pero, at least yung sama-sama sila. Yung alam mo, iba kasi kapag alam mo, sama-sama lang sila, pero may kanya-kanya silang activity. Oo. Kaysa yung ngayon na hindi sila magkakasama, tapos hindi rin sila nakikita-kita. Or May alam mo kanya-kanya na. sila Oo, activity, may ang mahal. kanya-kanya. Oo. Please lang. Na talaga. JK. May kasunod pa yan. May merch pa yan. Siguro nakalimutan tayo yung most looking forward to on BTS Chapter 3. Mas mura pang merch. Hindi namin yan Mas ako mura posible. pong merch. Please lang. Mas mapamahal na Yeah. siya. AC. Yung sa akin, oo, tama yung sinabi mo. Feeling ko yung mga drama. Kasi di ba sabi ni Yoongi sa Shuchita, ang daming nag-o-offer sa kanya. Sa kanya, di niya natin Feeling ko sa lahat ng member. Ba't Hindi pa si Jin, ang baka si tanong ko Suga pa naman din po una. kasi, bakit naman si Yoongi ang inoferan nyo? Hindi talaga yan. Mali po kayo ng inoferan. Kasi kayo. Yes. Magaling kasi siya. Oo. Lalo yung amygdala. Hindi ko in-effect ng pagka-actor ng kuya ko. Diba? Pero kasi, mali po kayo ng inoferan muna. Mga dapat po 2025 nyo in-offer. Pero medyo masaya Oo. na siya. Sa bagay. Ayun, feeling ko nilo-look forward ko ay, yun na, yung concert. Tsaka Yes. yung, siguro yung In the Soup. Kasi gusto rin nila. In the Bon Soup Voyage. and Bon Voyage. Bon Voyage. Kasi Bon gusto Voyage nilang sa mag-travel. Finland. Gusto nila pero nakapag Bon Voyage na sila dun Finland. Yung, Hindi pa. meron na sila dun, yung Santa Claus something.
Hindi sa Finland. Somewhere sa Europe, pero hindi mismo dun kasi yung Northern Lights yun. Ang alam ko, sulat pa Finland sila. ba yun? Oo, nag-Finland na ba yun? sila. Wait. Basta ako nga sa Northern Lights. Doon. Iceland ang Hindi yung nagsulat sila ng message kay Santa, di ba? Pero, basta, Gusto nilang balikan ata yung isa. basta kasi ang gusto nilang, Yung gusto may nilang Northern lahat ay Lights. Northern Lights. basta Yun yun. talaga yung, Tsaka pag nag-Bonvoyage, huwag niyo po silang pagkaguluhan, please. Wait, yun Para kasi makagala yung hindi sila ng okay. kompleto, di ba? One Voyage 1. Actually, 1 and 2. 1 and 2. Oo. Kasi nung... Malta. Malta ba yung 2? Pero yung hindi, yung may, nawala ang passport. Hindi na RN. Europe. One. Tsaka Malta is si Taeyong din, sumunod lang nung 1 kasi may warang. Tapos yung sa 2 naman, Yung si namatay Taeyong, yung- ay kay Yoongi. Si Yoongi ba yung Si umuwi? Yoongi at saka si Taeyong basta yung kaya hindi nagpalit sila. nagkumpleto dahil yun. Oo, ayun. Kaya, ay nako, sana kompleto sila talaga Yun. ng next. Ayun, yun yung nililook forward ko. Kasi parang workation kasi yun sa kanila eh. Oo. Ako The yun working, din, nag-enjoy yun din. sila. Alam nyo yung Ay, sorry, first content na lalabas na magkakasama sila. Oo. Yun yung ko talaga. As in, kung sino mang member ang maglabas ng unang group photo Ayun. na sila, na kompleto sila, naku, parang feeling ko maiyak ako. Kasi kagabi, sa Sosyeta, with JK, and Taeyong na nakikain. Uy, hindi ko pa naman manood. Nakapanood. Sabi ko, ba't ang balis? Ano na ulit? Kaya nga sabi ko, parang teaser lang to ng isang araw. Oo, dahil nga ng golden, ganyan. So, parang, ano nga yung sinabi ni Tae doon? They already have marami na silang na-share na moments and memories with the ARMY. But, what they're looking forward to the most in 2025 is for them to have more amazing memories pa, ganyan. Siguro yung isa din ay yung magkaroon sila ng album, yung making ng next album. Yeah, I think lahat ilalapag nila doon. Kasi di ba, Oo. ayun nga, so yung concert, syempre, nilook forward to namin na sana naman, hello, gawin na natin ng paraan. Please lang. Na sana makanood kami kung hindi man dito sa Pilipinas, pero somewhere na hindi na kailangan ng Oo. visa. Basta, we promise kasi ourselves na sa comeback concert will be there, ganyan. So, it's Yes. really a pact na within our group. Tapos, ano pa ba? Ayun, and then the album. Kasi alam natin alam niyo yung feeling ko talaga, inuutay-utay na nila yon. Feeling ko si RM, kaya hindi siya makapasok. Oo, kasi pa. may writing, and stuff, ganyan. Kasi alam naman natin na, alam niyo yung 5 years, planado na yung 5 years ahead. Lagi silang Nilantan, di ba? So, malamang yung comeback album, which is part 2 nga ng HYYHI. Tama ba ang pagkasabi ko? Yes. Naglaw na dito. Ayun, it's really something big and something emotional, lalo na sa mga armies nung era na yon. And Me! I get it. Ikaw, Me! ikaw ba? Ako! Diba yung yun? So, eto na talaga. Yun na yung pinaka-nilook forward to. Yes. Namin for 2025. And with that, yay! Tapos na kami sa first episode. Pero, highlight ko lang ulit. In fairness Yes. with this song, nung lumabas din siya, emotional na halos lahat. True. Oo, alam na kasi Emotional. Siguro kasi in-expect natin. Oo. Pero hindi natin in-expect na after ng concert, magano si Jin. Para, Jin, teka naman. May feels pa kami. Natatandaan na. Oo, diba? Pinagmagkinidin na. Hindi ba nakaka-recover? Lagi naman tayo, pero hindi tayo binibigyan ng chance mag-recover. True. Kasi, I think, after ng, anong tawag dito? Yung dinner, Bangtan dinner. Yes. Ilang Oo. days after, ito naman yung mga nilapag. Oo. Ito naman yung mga nilapag. So, parang alam mo na may something. Hindi ba Doon pa nauna lang to sa before yung lyrics. dinner? Kasi, mismong anniversary. Ano ba to? Pero, as in kasi, nauna to. lyrics Parang the pa day lang, before. lyrics pa lang nito. Alam mo na Oo. may paiwatig eh. May sinasabi. Yes. Tapos biglang nung Dyan dinner, muna kayo. Oo. umiyak. Ala. Umiyak. Tapos, yung
Nahaya to. Bakit mali ang Kasi naman translation. Tapos ang sumunod, free concert. Sabi nila yun daw yung ultimate goal. Bakit ultimate goal na? Teka lang. Teka lang. Diba lang mag-e-end si Jin kasi? Oo. Ayun. Natatandaan ko pa nung nilabas to. So, as in, nung active pa, marami pa kaming active sa Discord namin. Nung other group. Nung nilabas to, so ayun na, madalas, lagi kasi kaming ganun, kapag may nilalabas na MV, meron kaming commentary. Oo, may mga sarili-sariling opinion, ganyan. Tapos parang, ang dami na, bakit gano'n? Parang, is this the end? Ganyan. Tapos ako natatandaan ko pa, ang sinabi ko nun, I think no. I think this isn't the end. Ganyan. Parang, basta in-explain ko pa nun, na parang, I think this is jumping onto a new chapter. Hanggang sa biglang the next day. Oo nga. Totoo. Hindi, yung Yet to Come na release ng song. So, nung June. So, ako sunod niya is yung Festa. Tapos, hanggang sa, unti-unti yan nilang sinasabi palagi ang chapter 2. Parang, so, ayun nga, totoo nga na this is like a jump lang from the first chapter to a new one. And, sinabi ko pa sa mga members ng Discord na yun na, I think we just have to trust them. Palaging ganun lang. Kagaya din nung sinabi ni Hobie nung, diba, nung sa concert, na trust us. Sinabi rin ni RM, diba? You just have to trust us. And we'll trust you back. Yun. And with that, thank you so much for tuning in again. This is 7 Lunas Euphoria, a Bangtan Army podcast. Follow us on YouTube, Spotify, Instagram, same lahat at 7 Lunas Euphoria. And yung question na mapopost sa baba, please answer them. Answer the question pala. And look forward to our next episode. This has been Diane, August D, Mrs. Jin, AC, Kim Song-Jin. Mag-isip ako ng pangalan. Nabitin. If ever din pala, meron kayong gustong reactan or sagutin na other questions na sinagot namin kanina, comment down below. So, especially sa YouTube. So, kung gusto nyo makisama sa discussion, feel free to chat sa comment section. Yes. Thank you so much! Annyeong, Ari! Annyeong! Bye! Bye-bye! Abs!